Galingon na. Hindi po tatamaluto. Matay mo ni. Kubog. Pika-pila ko na operahan ko. Ay, hindi po. Mura ni sanda nila blab na ka ano. Ha? Sanda nila blab man kung nakagwaran. Ay pa. Away pa. Na. Yan sunog na kagalingon na di siya kagwanta. Ay, mga sumiras. Mga sumiras no, may mga saltik. Ha? Mga sumiras, may mga saltik. Parang sunog lawas. Naling bubuan ng apa. Base eh. Hubog mo. Ay, hindi po. Kaya lang kamaan kung din paano natutugtunog. Bago mo lang naman an yan? Ha? Bago mo lang naman an. Kanuto, hindi pa na po nag-vlog mo. Financial. Namangkot ka ni mo. Medyo bumabangon niya, pero kung kukumpara mo sa dati, napakalayo pa. At dahil sa pagkakas, sinabi nila Naoperahan ta sinong boy? Si Sinong boy? Kamusta dyan? Huwag pa man. Diyan pa man. Di ba operahan dan? Huwag pa man. Away pa man. Ay, biopsy. Pagalira bago ano. nakita kami dito daw kapag nakita kami, sasaktan namin. Parang ano lang din kami, mga simple tao lang din. Normal. Nagtangkampas lang ang buong pamilya na payuno dahil daw sa atraso ng tatay ng pamilya ito. At noong September 9, walang awang pinaslang ang buong pamilya ng Malaking Nancy, Lana Rose, Maria Angela, at John Anton. Nung sa isang milagro ay di kaisa-isang makaligtas. Ayun ay si Helen Grace Ayuno. Si Helen Grace, mas kilalang sweet. Ano ro kain na stock up pa na. Sa espesyal na episode na to ay ako, si Helen Grace Ayuno. Si Helen Grace, mas kilalang sweet. Ayun. At sa espesyal na episode na to ay ako, ang psychic meeting at pinarin na aming team ay gagawa ng paranormal investigation dito mismo sa bahay ng pinangyarihan ng krimen upang malaman ang totoong storya at pinarin ng mga kababalaghan na bumabalot sa isa sa pinakakarunong tunang na massacre sa buong Pilipinas. Ang infamous Ayuno Massacre. Okay guys, so ngayon nandito na tayo sa labas ng Ayuno House.
house kung saan nangyari ang trahedya 30 years ago noong 1995. Lahat kaming babae. Ako, si mami ko, si Ate Joan, si Ate Ma. Lahat kaming apat na babae. Pinalagpag na kami ng sumasayo. Tapos ang kuya ko, kasi Tapos doon po sila. Pero nakalitas po kayo. Ay, ito po yung picture mo. I'm being told that the mother knew something was going to happen. She knew. Wait for what? Up against the wall here, but down on the floor. Like this. Oh my God, Ernest! That's exactly what I'm having. Ganyan yung position mo. Pwede mo lang ang pangalan? Po? Yan ay? Parang may Anton din ako narinig eh. Ba't ba si Anton? Kapatid mo ni Helen? Yes. Tumanaw. I knew Helen. Yung pala ay inunahan ko na kayo na ang mga nangyayari sa Biblia ay isa sa pinaka-intense at emotional na investigations na nagawa namin. si Helen Davis, mas kilalang sweet. Ayun. From what I've heard at nabalita ko ay nagkaroon po ng tragedy dito 30 years ago. Pwede niyo pa pong bigyan kami ng kwento or detail kung ano po nangyari. Nagsimula kasi yun siya. Ako yung nag-start ng mga kapatid ko noong September 8, 1995. After nun, nakauwi na kami ng bahay, mga 12. Tapos, ako yung unang-unang natulog sa aming magkakapatid. Tapos, natulog na ako noon, parang umibot lang muna ako habang sila nasa labas. Tapos, nung pinalipat na ako ng kapatid ko sa kwarto, nung lumipat na sa kwarto, nalising na lang ako bigla. Kasi parang maungay, nagkakagulo. Lumabas na rin ako. Nung pagkalabas ko, nakita ko na yung mga Hindi naswang. Pwede lang tayo naswang. Chinese. Rakit sa alambre. Pawabi. Pag-puter. Grabe, tabok ng datan. Luis buhay ra. Teka. Ala! Nagugba. Oh, Guba ada balay doy. bata. Ang inano. Hindi. Ano. Hindi yun. Dahil lawas ka na ano.
Puta ro. Paano? Ay, power pa nga. Panggain. Malaglag daw ang puso ng babaeng ito nang habang naglalakad siya sa labas ng kanilang bahay, biglang may bumagsak sa kanya. Oh. Awa ng Diyos, ligtas niya ito. Nasalo! Pero teka, sino ang batang ito? Nagtulak na ito sa bundong nito. At saan siya nanggaling? Ah. Ang mga ganitong insidente, paano ba iwasan? Tinutuloy na yung hulog ng langit ang kanyang mga kapitbahay sa barangay Saksak, Davao City. Ang nakasalo sa bata na si Rika. Ngayon ko ni mataas ko na mag-tira yung mataas ko. Kaya ang pitahan. Balak na sana noong pumunta ni Rika sa bahay ng kanyang mga yun ang bata mula sa taas na 10 feet. Hindi mo kami lamot ko sa kumak ka. Ano pang tayo? Hindi ko na kung mga ulo ng lawas. Wala nang Ang batang nahulog at nasalo ni Rika ang 3 taong gulang niyang pamangkin na si Mark. Hindi nito tunay na pangalan na nakatira sa second floor ng kanilang bahay. mga taon. Ang mga hindi patanaw o TV. Wala nang nabantayan na nasa kwarta di ko sa niya sa kilid. Sa ice cream. Naupo. May kabantay na may naupo din na. Lusaglag na nga raw sila sa upuan sa mga sumunod na nangyari. Sagit man akong mangod na nahulog ang bata mo. Puti ka na lang gaganda. Isip mo yung kalagayan ng anak ko, sir. Hindi na salo, sir. Patay eh, di puga. 10 feet ang ginulugan. Siya ba nga? Timing dito po bigyan pisto. So, nauluran. Sabi mo, hindi patayan niya yung bata. 10 feet mo. Ha? 10 feet to ang ginulugan. Dating video, marami ang bumatikas sa mag-asawa. Kabayan, hindi mo yung bata. Dito yung makasuwan. Pero ako na lang. Sobrang na-out mo. Schedule naman. Hindi natik. Magyari. Pakot ko din mo, branout. Kaya kayo branout. Kabugang mo. Kung ang bisi kwantos balay niya. Sinto pa. Ang daray niya na mo. Turong tubig. Kung branout. Eh, ang kagahon din na branout mo. Taas mo diyang bilta. Patay naman din. Kumusta si Brenda dyan, Tek? Ha? Brenda, kumusta? Andiyan. Si Isabel? Let's balay yun, ha? Ay, ba? Tana bantay dyan. Dyan pa ang apo ni Kuan. Okay. TV, tanaran dyan ang nagsakboy.
Kailangan pang-charge ko yung nasa mukha. Ay, nako, brand out. Brand out, patik brand out. Kaan lang yun. Hmm. Wala ako na baka mo ka power bank pa.